Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ikatlong linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Bye.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa kabila ng pagbabawal at pag-uusig sa mga apostol, patuloy pa rin silang nagpapatotoo sa maluwalhating muling pagkabuhay ni Jesus. Tayo rin ay inaasahang magpatotoo kay Jesus sa kasalukuyang panahon. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na iyan, wika niya. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas, upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayon sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Pagkatapos pangbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus ang mga apostol, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin, sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Purihin ang poon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal, yaong kanyang galit, at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag. Sa bukang liwayway,
ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin, o poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay di magsasawa. Inilalarawan ni Juan si Jesus bilang tupa na niaalay para sa kasalanan ng sanlibutan at ngayoy sinasamba at niluwalhati ng sang nilikha. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay tumingin muli at narinig ko ang tinig ng libo-libot laksa-laksang anghel. Sila'y nakapaligid sa trono, sa apat na nilalang na buhay at sa matatanda. Umaawit sila ng ganito. Ang korderong pinatay ay karapat-dapat na tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan at kalakasan, papuri, paggalang at pagdakila. At narinig kong nag-aawitan ang mga nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at nasa dagat, lahat ng nilikha sa buong sanlibutan. Sa kanya na nakaluklok sa trono at sa kordero, sumakan nila ang kapurihan at karangalan, kadakilaan at kapangyarihan, magpakailanman. Tumugon ang apat na nilalang na buhay, Amen, at nagpatira pa ang matatanda, at nagsisamba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Si Kristo'y muling nabuhay, kanyang nilikha ang tanan, mga tao'y dinamayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang kambal, Natanael na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad.
Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo." Sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Na marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niya mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 70 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang, ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampas sa bangka si Simon Pedro at tinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit ganon karami ang isda. "Halika kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro, at sa gayoy, mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikatlong linggo na ng ating pong pagdiriwang ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. At sa araw na ito, sa muling pagpapakita ni Jesus, sabi nga ito po ang ikatlong beses
na nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad. Bagamat para sa mga alagad, siguro hindi pa talaga lubusang nagsisink in sa kanila ang mga nangyari, lalong-lalo na nang makita nilang muling nabuhay si Jesus. Kaya tinangka nila na magbalik sa dati nilang gawain. Pero dahil nga sa pag-ibig ng Diyos, sa pag-ibig ni Jesus sa kanila ay hindi ipinahintulot ni Jesus na sila ay magbalik sa dati nilang buhay, sa dati nilang mga gawain. Kung kaya't naririto siya at nagpakita muli at mahalagang tanong o pakikipag-usap ang kanyang ginawa sa mga alagad, lalong-lalo na kay Simon Pedro na siyang mangunguna sa pagtataguyod at pagpapatuloy ng simbahang itinatag mismo ni Jesus. Simon, minamahal mo ba ako? Simon, iniibig mo ba ako? Matanong ko nga muna kayo, kailan kayo huling nagsabi, sumagot ng I love you too? Uy. Kailan, sa mga mag-asawa, kailan kayo uling nagsabihan ng I love you? Gaano kadalas na lumalabas sa bibig ninyo yung mahal kita? O mas madalas tanga? Mas madalas mura ang lumalabas sa bibig? Biruin nyo, minsan, yung mga simpleng salita lang, na minsan, ganito lang naman, di ba? Yung mahal kita, I love you, pero nineneglect natin o kaya naman hindi na natin pinahalagahan. Kaya, unti-unti din, dumidistansya. Unti-unti, nawawalan ng amor. Unti-unti, nagkakalayo. Dahil lang doon. Pero kung babalikan natin, dahil lang naman din doon, kaya kayo nagsama. Dahil lang din naman doon, kaya ninyo hinarap at sinabing, di ba? Ang sabi nga sa isang classic na linya, kapag ang pag-ibig ay pumasok sa puso ni numan, ahamakin ang lahat. Hindi ko lang alam kung kayo po ba ay umabot sa henerasyon na niligawan kayo ng lalaki. At di ba, pag nanliligaw ang lalaki, tatanungin, mahal mo ba ako? Kasi ang premise ay yung lalaking lalapit sa iyo, mahal ka niyan. Pero yung babae, hindi pa nakakatiyak kung mamahalin ka. Kaya kailangan mong tanungin at kailangan mong marinig yung sagot niya. Do you love me? Iniibig mo ba ako? O nakuha ka lang sa isang click. Clinic lang yung picture mo, mahal na kita. Ganun ba? Kaya maganda po nasa pakikipagpalitan ni Jesus. Mismo si Jesus din, di ba? Gusto niyang marinig. Alam naman ni Jesus, di ba? Sabi nga ni Pedro, Lord, alam mo namang iniibig kita. Alam mo naman ang sagot yan. Pero gustong marinig ni Jesus. Gustong lumabas sa bibig ni Pedro at marinig ni Jesus na iniibig niya siya at maunawaan niya mabuti na ang pag-ibig ay may kalakip na responsibilidad. Kung tutusin, napakadali lang magsabi. Kahit nga sino, pwede mong sabihin ang I love you. Kaya nga marami rin ang nasisira, di ba? Kasi kung sino-sinong pinagsasabihan ng I love you. Pero ulitin ko po, gustong marinig ni Jesus mula sa bibig ni Pedro yung kanya pong pagpapahayag ng kanyang pag-ibig kay Jesus. At naiintindihan ba talaga ni Simon yung pag-ibig na ito, yung salitang ito? Kasi hindi pwedeng salita lang. Ang pag-ibig ay may kalakip
na aksyon, may kalakip na pagkilos. Ang tunay na nagmamahal ay handa ring umako ng responsibilidad. Marami sa mga medyo bata-bata pa o sa mga kabataan, pasok ng pasok sa mga pag-iibigan na yan na hindi pa naman talaga lubusang naunawaan. Para bang, di ba, kapag niligawan ka at nagsabing, iniibig kita, kaya mo bang bumili ng bigas? Di ba, parang ganun. Mahal mo ba talaga ako? Kaya mo bang, meron ka bang pambayad ng ilaw, ng tubig, ng bahay? Kasi sabi ni Jesus, iniibig mo ba ako? Opo. Magpapakain ka. Pakanin mo ang mga batang tupa. Aako ka ng responsibilidad. Alagaan mo ang aking mga tupa. May responsibilidad. Love and responsibility. Magkaugnay. Hindi pwedeng puro love lang. Hindi ka mabubuhay sa love lang. Hindi ka masosustain yan. Kailangan mong patunayan, kailangan mong ipakita. Kaya nga action, diba? To love. Iniutos din Jesus, inuutos ng Diyos, mag-ibigan kayo. Utos, to love. Kaya lang, nakakalimutan nga natin. Kaya tayo nagkakaproblema. Kaya minsan pagtitingnan, kaya ka mag-isa ngayon. Kasi either ayaw mo talagang magmahal dahil natatakot ka, o ayaw mong magmahal kasi ayaw mo ng responsibilidad. Masarap kaya magmahal. Kaya lang, sarap lang ba? Hanggang sarap lang? Yung sakripisyo, kaya mo ba? Yung mag-aalay ka ng sarili, kaya mo ba? You tell me. Sabi nga, di ba, no? Yan ang mga linyahan ngayon. Bakit nga ba? You tell me. Wala pong duda, ha? Tandaan ninyo, walang duda na napatunayan na ni Jesus ang kanyang pagmamahal sa tao. Mahal ka ng Diyos. Wala nang question dyan. Yung atin, mahal ba natin? Gusto ba nating mahalin si Jesus? Bakit ka nga ba nandito? Mahal mo ba talaga si Jesus? O mayroon ka na namang kailangan, kaya ka nagsasabing mahal mo siya? Kaya kapag hindi na ibigay ang kahilingan mo, napakadaling humanap ng ibang kakapitan, humanap ng ibang mamahalin. Sana po, pag nilayan natin ng mabuti, binibigyan naman tayo ng pagkakataon, no? Dahil nga hindi pwedeng madaliin. Kailangan manggaling sa atin at maging buo ang ating pagsagot. At araw-araw sana piliin nating mahalin ang Diyos. Kahit sa mga pagkakataong nahihirapan tayong gumanap ng ating pong mga responsibilidad. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,
sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, kasihan mo kami ng iyong grasya upang tulad ni Apostol San Pedro, magiting naming maipahayag ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristong anak mo. Buong galak tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, ang sambayanan ng Diyos, naway maramdaman ng mga nananampalataya ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay, lalong-lalo na sa panahon ng kahinaan, pagsubok at kagipitan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno at naglilingkod sa simbahan at sa pamahalaan, naway lalo pang lumalim ang kanilang pag-ibig kay Jesus, ang mabuting pastol. Magsilbi nawa siyang inspirasyon at lakas sa paglilingkod nila sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa darating na halalan, huwag nawa manaig ang salapi at pagkagahaman. Bagkos, ihalal nawa natin ang mga taong may kakayahan, katapatan at tunay na layuning maglingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga nalugmok sa kahirapan, sakit at mga suliranin, naway lalo kanilang kilalanin bilang kumakalingang Diyos na nagkakaloob ng lakas at kaginhawahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang gabayan at patatagin ng Espiritu Santo ang mga kardinal na maghahalal ng bagong Santo Papa na magiging pastol ng simbahan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbunghahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa biging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus, ang sa krus ipinakoy, buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, binaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kaming iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo si Francisco na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa para ng salangit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay.
ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa prayer for the election of a Pope. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nangangasiwa kailanman sa pinamamahalaan mong sambayanan, para mo ng awang bigyan ang iyong simbahan ng tagapangasiwang kalulugdan mo sa kabanalan at magmamalasakit sa aming ikauunlad araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa bahaging ito, ay tinatawagan po ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa buong buwan ng Mayo na mangyaring lumapit sa harap ng sanktuaryo para sa natatanging pagbabasbas. Wala pong may birthday sa month of May. Panalangin ang pagbabasbas para sa mga magdiriwang ng kanilang kaarawan. Diyos ng sangnilikha, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Dinggin mo ang panalangin ng aming mga kapatid na gumugunita ng kanilang kaarawan sa buwan na ito at nagagalak sa mga handog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila at kupkupin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa nila ang darating na mga masayang taon. Lahat ng ito naway maging kalugod-lugod sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Muli po, paanyaya sa mga hindi pa nakukumpilan. So 12 years old, pataas po. Magsadya na po agad sa opisina para malaman nyo po yung mga requirements na dapat nyo pong isubmit. So baka yung mga anak ninyo, apo ninyo, o baka kayo mismo hindi pa nakukumpilan, kaya hindi rin makapagpakasal kasi wala pang kumpil. So sana po asikasuhin na ng maaga para hindi po tayo naghahabol. At muli, paalala, ihanda na ang sarili, nalalapit na po ang eleksyon, pagnilayan na po, pagdasalan, isulat nyo na po ngayon habang wala pang nag-aabot ng pera para hindi maging bias. Kasi marami sa atin dito sa lugar natin kung sino ang nagbibigay o magbibili ng boto, yun na ang iboboto. So gamitin naman po ang kapangyarihan ninyo na malayang pumili
nang hindi pinipwersa, nang hindi binibili. Nasa sa inyo po kung tatanggap kayo o hindi, pero malinaw po dapat ang pagboto natin ay tanda ng ating pagmamahal sa ating bayan at sa inyong pamilya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.